Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Unang araw po tayo ngayon ng Sabado sa buwan ng Setyembre, September 2, 2023. Samahan niyo po ang programang Kwentong Bayani, hatid po sa inyo ng RMN at ng BCYF. Sa ngalan po ng aking partner Jojo Armenta, solo muna tayo this morning. Radyo Man Jenny Pahilanga. At tayo po sasamahan ng ating panauhin mamaya. Ang buong buwan po ng Setyembre inilalaan ng BCYF sa Social Responsibility Month. Kaya ito po yung mga kabataan din na ating kakausapin sa umagang ito. Kung ano nga ba ang kanilang pananaw at ginagawa tungkol po sa tinatawag nating social responsibility. At mapalad ho tayo noong month of August ng nakaraan po ay natalakay na rin ho natin na bigyan po ng pagtutok sa ating mga panauhin ang social responsibility. So for this month of September, ayan, pasok po tayo sa ating mga usapin na yan. At mamaya po ay makasama natin ang sa grupo ho ito, mga kasama ng tinatawag po nating Eco Tawato. Ayan, ito po ay kanyang kinabibilangan na grupo na siya magbibigay po sa atin ng mga pahayag tungkol sa kanilang Social Responsibility Month. Ayan, tama, Eco Tawato. Ayan, environmental organization. Ito po ay sumusuporta, of course, sa ating environmental aid. Yan. Alam nyo na kailangan natin ngayon, lalo ho pa iba-ibang ating panahon, lalo ho ngayon, maulan. Ang ating po namang panahon, kailangan talaga ay tulong sa ating kapaligiran. Lalo po para hindi tayo, bahain. Yan, ingatan po yung ating mga puno. So, atin na pong ipapakilala sa umagang ito, 10:19. Ang ating panauhin po, siya po ay Bachelor of Secondary Education, major in English. Siya po ay mula sa Cotabato State University. Siya po ay naging Mr. Sports Fest Youth 2018 at siya po ay naging awardee din, mga kasama for the Outstanding Student Journalist of the Year 2022-2023. Napakaganda po ng kanyang goals and aspirations sa atin. Siya po ay kasama at bahagi ng Eco Tawato, ayan, environmental organization. Kasama natin sa umagang ito, walang iba po kundi si Von. Tawagin na lang natin siyang Von. Hi Von, magandang umaga. Welcome sa Kwentong Bayani. Hello, magandang umaga po. Radyo Man Jenny kasama mo at sa ngalan ni partner Jojo Armenta. Kumusta Von? I'm good. At the same time, I'm also nervous. This is my first time having a guesting through virtual because I also had this my past guesting for actual in a station. So yeah. First time po. Ramdam ko nga yung hininga mo, kinakabahan. Ayan, para lang tayo kuwari nagkakape, Von. Kamusta muna dyan? You are now in Cotabato, right? Currently, I'm here at General Santos City. Ooh, sa how's the weather sa Jensan? Kami muna dito, maulan sa Metro Manila, Von. Sobrang init po dito, and especially I just want to take the opportunity to that General Santos City is now celebrating Tuna Festival, and sobrang init po dito. Actually, yung aming RMN Jensan, binalita nga namin yan, yung Tuna Festival dyan sa Jensan. Radio Mindanao Network, meron kami dyan Jensan. Okay, so eto na, Von, pakibahagi mo naman sa amin. Pinag-usapan natin, tama ba ako, Eco Tawato, tama? Tama, Von? Yes po, yeah. Eco Tawato po. Eco Tawato. Pakibahagi mo nga sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon live sa RMN DZXL 558 Manila at sa page din at Facebook account ng BCYF. Ano ba itong Eco Tawato? Ano ang pinaka-advocacy mo ninyo ng grupo? At saka lagi namin tinatanong to ni partner, yung mission and vision. Von? Yes, thank you so much. By the way, Eco Tawato is a Cotabato-based organization. It is a socio-economic intervention to reduce the single use of plastic
Plastics and in Cotabato City. And it was also established last June 2021. So that time po is kasagsagan po ng COVID-19. It was established during that time. And wala po masyadong activities na nangyari. But then we are campaigning through social media actually. So each of the member has its different campaign. So by means of sharing a post in social media, specifically in Facebook. So that's our way to educate also the people, not only the young people, but also all the ages. Oh, so talaga pala tong no, na buo ninyo 2021, tama? During the pandemic. Yes. Ano to? During pandemic. Kaibahan nito, Von, na during the pandemic nyo ito ginawa. Ano yung mga syempre parang napakahirap lahat tayo nun online, di ba? Hello po. Tayo lahat nun online. So ano mga ginagawa nyong paraan para mas lalong ma-promote ito? Actually po, hindi po siya ganun ka-strong. But then, in my part, as a member, hindi kasi ako talaga yung part of the executive sa organization. But then, as a member, I am really doing my part through sharing a post when it comes of environmental care. So by that way, I can also help the organization by sharing that one and also posting some insight when it comes how important the environment in our life. So ano talaga, Von? More on talaga SOCMED, no? Ang ating ginagawang campaign. Yeah. By the way, nagamit po talaga ang social media, especially during pandemic. And then our organization, actually we have this physical activity din during the pandemic. And then by following the protocol of COVID-19. Pero very limited po yung participation ng ating mga kabataan. And it is actually also Ekotawato is an organization that empowers the youth towards environmental justice. So just a heads up or additional information, Ekotawato is a sub-organization of ASUL, which means Advocates for Sustainable Ligwasan. Okay, so kasama ito. Sabi mo ikaw ay bahagi lamang nito, pero malaman din namin sa iyo, Von, bakit itinatag itong Ekotawato? Anong pinaka-adikain ng inyong founder dito bilang ikaw ay kasama dyan at bahagi? Yes. Actually, napansin din siguro ng aming founder na we've experienced different calamities nowadays. So that's the main purpose, which is specifically to reduce the single-use plastic in Cotabato City. But then, since it is actually in support to ASUL, which is an advocate for sustainable Ligwasan. Actually, Ligwasan Marsh is actually located in southern Mindanao as the largest marsh wetland in the Philippines. And yeah, so that is the main goal, which is to reduce the single use of plastics in Cotabato City, which is only in Cotabato City, but we can still extend it in BARM since Cotabato City is now part of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun pala. At para makatulong, no? Sabi nga, para dito. Bigyan mo nga kami, Von, malaman namin, ano yung mga programa na pinagkakaabalahan nyo ngayon o ginagawa ng Ekotawato? At sino ba yung mga pinaka-target ninyo na audience or members na gusto nyong matulungan? It is actually the kabataan. Okay. We want to enlighten and educate the youth of how important the environment nowadays. So this time wala pa pong nakalatag na mga activities
because our founder is currently also busy to other aspect of his organization. Okay. But then I believe that we have these upcoming activities na gagawin kasi po especially ngayon na naririnig po natin sa iba't ibang parte ng mundo na we are experiencing different what do we call with this iba't ibang na-experience natin ng iba't ibang problema when it comes of environment. So I'm hoping for this year before mag-end po yung taon na ito na mayroon po kaming maggagawa na aktibidad sa iba't ibang komunidad. But during the pandemic, sabi mo 2021 flashback tayo, no? Ano yung mga pwede niyong sabihin mo maipagmamalaki niyo na ginampanan o programa ng Eco Tawato? All right. Thank you so much. And actually, pumasok po ako sa Eco Tawato year 2022, early 2022. So medyo late na ako. So ang naabutan ko po na activity during that time na nasa Cotabato City po ako, I am actually a fourth year student that time. Okay. And I am just very interested nung nalaman ko na merong Eco Tawato organization that aims to empower youth when it comes of environmental justice. So yun po, pumasok po ko 2022 and ang naabutan ko lang po ng mga activities, and I know I'm already informed or aware na meron po silang ginagawang tree planting. Ayun. And also clean drive sa mga community, cleaning drive. Mga estero. And yun po, ang naabutan ko lang po is yung activity po namin na using tutti bag na ipipaint po ng mga participants, which is one of the activity last 2022 if I'm not mistaken. So it's actually a volunteerism. So isa po yung mga tote bag na na-produce po namin, like yung mga may painting is kung hindi po ako nagkakamali, ibibigay po yun siya sa specific community where they can use that one to avoid the using of plastic. Okay, that's because you have a clean drive campaign, you have the tree planting, and you have the, sabi mo, yung tote bag, ano? Magpe-paint ka, that's good. Magandang programa ng Eco Tawato. Pagbabalik natin, Von, pinag-usapan natin yung volunteerism and personal social responsibility. Yan ang tatanong ko sa'yo pagbabalik, ha? Patay mo na magbigay daan sa ating mga paalaala. Von, stay ka lang dyan. Babalik tayo. Mga kasama, babalik po ang programang Kwentong Bayani makalipas ang ilang paalaala. Oras po natin, 10:30. Oras natin, 10:33. Tuloy-tuloy ho tayo sa programang Kwentong Bayani. Paki-like and share po yung aming programa sa RMN DZXL 558 Manila at sa aming YouTube channel DZXL 558. Meron din po tayo na mapapanood at share po yan sa Facebook account po ng BZYF. Muli po kasama ninyo Radyo Man Jenny Pahilanga at sa ngalan po ng aking partner Jojo Armenta. Kasama pa rin natin si Von mula po sa Eco Tawato. Ayan, nasa Jensen siya ngayon. Tuna Festival Jan. Von, good morning uli. Good morning po. Okay, ayan. So eto Von, tutukan natin bago sa sarili mo, tumutok muna tayo dito. Pagtuon na natin ng pansin yung grupo ng Eco Tawato. Ano ang ginagawa ninyo, no, para sa inyo na volunteerism at para sa inyo na pinaka-personal social responsibility or advocacy ng grupo nyo sa Eco Tawato muna, Von? From the word Eco Tawato, it's actually we are called as Eco Warriors. And I believe that each one of us na ginagawa yung responsibility as Eco Warrior. And for me po kasi as part of the organization, since when I was in high school, I am really advocating environmental care.
And by that means na I'm starting within myself, like doing my the small things, small responsibility that can help the environment. Okay, so it's more of talaga environment, ano, yung ginagawa ninyong social responsibility. Now, let's Yes. go naman, sabi nga sa iyo, no? Focus tayo sa iyo. Von, para sa iyo, ano ang iyong, ito ha, personal advocacy para sa iyo at bakit ito ang personal advocacy mo? All right. Thank you so much for that question. By the way, aside from environmental care, I'm actually advocating youth empowerment through molding business mind. And I am currently using that advocacy in my upcoming pageant in Ginoo ng General Santos City. Oh, really? Okay, that's good. Yung kausap ko pala, pang ano pala to, mga pangginoom, mga pang ano pala to, mga ano matawag sa ganyan, mga panggwapot, pangginoong ano ha, pa-contest ha. Ano bang height mo, Von? 5'7" po. I think tangkad. that's magiging 5'8". Hindi ko din po alam kasi Oo, last oo. 2021 pa yung last sukat ko. Talaga, tangkad ha, pang ano talaga, pang mga ginoo, ayan. So, ito ang personal advocacy mo. Maganda ha. Bakit ito yung naisip mo, Von? Actually, collaboration between my handler. And since I have my own small business Oh. na that's we call the Von Food Hub PH. I launched my small business last June 10, just this year. Okay. So and that's the reason why I really want the youth to be involved in business, because I believe that our success is in our hand. Wow. So I also believe that since the General Santos City is a business capital of Region 12, it's a good thing also for generals that they can also have this or be inspired of my advocacy. Uy, teka muna, malaman namin, ano ba yung food business mo na yan, ha, Von? It's actually a chicken flakes. Oh. Chicken flakes is I have regular and spicy. Meron din po akong special bagoong. Aside from that, a chili garlic. So lahat po niyan is ano po siya, bestseller. So Located where? In Jensen or ano? Sa Jensen? actually I can say na NPA po ako kasi Okay. I graduated at Cotabato State University. Cotabato City rather, and I worked in Davao City. Oh, So, nasimula po ang business ko in Davao City po talaga. Davao. And then, ang Jensen po is one of my hometown din. Kasi dyan po ako Ayun. lumaki din. Dyan po ako nag-aral since high school. oo, sana all, no? May Davao, may Jensen. Ayun pala, sample, Von. Ayun, there you go. Okay. Von Food Hub. Oh, congratulations, ha? Napakabata pa ni Von, pero isip pang linegosyo na. Von, eto, sa mga kabataan natin ngayon, how do you think yung mga kabataan natin like you, no, young people, sa generation natin ngayon, anong generation nga kayo? Gen ano kayo? Gen ano ba? Z? Gen? Yun. Gen Z. Gen Z. With this, sabi nga rise of digitalization, like ngayon, Zoom tayo, diba? Digitalization yan, Von. And social media. Paano ang mga kabataan natin makakapag-contribute, makakapagbahagi sa ating pinag-uusapang volunteerism? Paano sa palagay mo, Von? Yeah. We know that social media is very powerful nowadays. And I believe that we can use this platform for us to have volunteerism. Because hindi lang naman kasi sa actual nakikita ang volunteerism. We can actually share the specific post that is like for example the a post that is all about environment or all about business.
So we can volunteer to share that one in order to spread the information. So I think that's Oo, it. lalo ngayon, sabi mo nga, nung panahon ng pandemya, yan talaga ang pinaka naging paraan ng Ekotawato, no? Sa social media, digitalization, and even up to now, di ba? Mas marami talaga. Kayo ba marami kayong nababahagihan ng grupo ninyo at ng advocacy nyo through digitalization or social media? Yes po. Actually, every time na may ipopost po sa aming group sa page, we are sharing that one, so in order to spread the information that we have in our page. Oh. So it's a good thing din po na our members are also participative. Gaano kahalaga na ang Ekotawato at yung advocacy ninyo, ikaw sa advocacy mo rin, ay naibabahagi through digitalization, or ito sa atin sa panahon natin ngayon na lahat ng mga kabataan halos araw-araw yan ang hanap, yan ang kaharap, di ba? Hindi kompleto ang araw nila. Gaano kahalaga sa palagay mo na naibabahagi nyo ito sa social media? It is very important po kasi aside sa madami po talagang active sa social media, especially sa Facebook, so madami po ang makakaalam and magiging aware, and they can also educate themselves by seeing that post or information in SOCMED. Totoo yan. Kayo ba sa Ekotawato for this year? No? September na ha? Uy, Merry Christmas na, Von, di ba? Sabi nila September 1 na, sumilip na yung si Jose Marichan. Oh. So ano pa ang mga nag-aantay sa atin? May mga big event pa ba na aasahan tayo sa Ekotawato? I'm also hoping na may iluluto pong mga activities or event ang Ekotawato, and still tapping our founder, and I hope na this year bago magtapos ang taon is magkaroon po ng event. Sino ang nasa likod o tumutulong ba ng mga LGUs natin sa mga programa ninyo, mga proyekto ng Ekotawato? Meron ba? As far as I know, meron pong mga private sectors. Yes. Since ang ASUL po is a big organization din, so we are the sub-organization of ASUL. So I believe meron po. Alam mo, Von, napapansin ko lang sa mga kabataang katulad ninyo, no, na nagiging panauhin namin dito ni partner Jojo sa Kwentong Bayani. Mas more on focus nila is more on the environment, no? Kapaligiran. Talagang yan ang karamihan, yung mga plastic waste na yan, kung paano sa segregate, paano makakatulong sa ating gobyerno. Bakit ganun kahalaga sa mga kabataan at mas tinututukan ninyo sa inyong generation yung ating kapaligiran? In my part, as an environmentalist, I believe that our home must be protective. Must be protected, rather. This is our land, so we need to be responsible in our actions. So hindi lang naman kasi isang tao magiging apektado once the environment, the nature will bounce back to us. So that's the main reason. But ang Ekotawato is naka-base siya sa Cotabato, right? Yes po. Oo. That's correct. Kumusta? 2021, magto 2 years, tama ba ako? 2 years, ayan. Sa ginagawa ng mga programa ninyo sa Cotabato ng inyong grupo, masasabi mo ba na nakatulong kayo pagdating sa kapaligiran? Since po medyo naputol po yung momentum last 2022 after our activity, if I'm not mistaken. Pero I believe na still ang Ekotawato is continuous this year. I believe na yes, nakatulong po kahit papaano. Kasi hindi naman siya ganun kalaki ang Ekotawato, but then we are doing our best to make it more bigger. Para po sa kabataan in Cotabato City and also to our environment din. Ano pa ba ang nakikita ninyo, particular sa Cotabato ng inyong grupo na dapat na tulungan para ma-preserve yung ating kapaligiran, yung ating environment? Meron pa ba?
Knowing that Cotabato, napakagandang lugar, hindi ba? Yes. Actually po, madami pong pwedeng pagtuunan ng pansin po when it comes of environmental problems or environmental problems. Ay sana doon po yung pagtatapon ng basura kahit saan po. I noticed that up until now hindi po yan nawawala. But then I believe the LGU is working their part to avoid or to lessen rather that specific problem in Cotabato City. I think, Von, as a young people, bilang kabataan, I think ang kulang talaga is, tama ba, disiplina? Yes, that's correct. That is the kumbaga ang wala. Siguro kulang. Wala, kung hindi man wala, kulang po sa atin. Kasi ako, hindi naman ako perfecto din. But then, I'm doing my part. I'm doing my responsibility as a human. Paano? Kasi ako, ang ginagawa ko, alam mo, bayron akong ticket, binigyan ako ng ticket ng konduktor sa bus. Yung ticket na yon, hindi ko yung tinatapon kung saan-saan lang. That's my part. Pero ayoko sanang i-share to kasi, para namang ang yabang, di ba? Pero sample lang. kung paano ko tinutulungan yung kapaligiran ko, naghahanap talaga ako ng pasintabi po sa mga nagmimerienda ng mga basurahan talaga, doon ko tinatapon or sa bag ko lang pag uwi ko sa bahay, or yung mga balat ng candy, 'di ba? Like yung ticket sa yun nga. Ikaw paano ka, Von, tumutulong sa yung sa sarili mo, personal mo ganun ka din ba sa akin? Actually po, makarelate po ako sa iyo kasi pagdating ko po ng bahay, pag nasa lakad po ako, punong-puno po ng basurahan yung pocket. Ay. Kasi mas pinipili kong ipunin na lang sa pocket kaysa sa itapon kahit saan pag wala akong nakikitang basurahan. So dinadala ko na lang sa bahay para matapon ko siya ng tamang lalagyan. Alam mo, pareho tayo, Von. Eyesore sa akin talaga yung basura Pasintabi po sa mga kumakain na, even sa community namin, sabing sa akin ng mga kasama ko, ba't ka pulot ang basura? Tapos may nakita kong balat ng candy. Kasi ang mong maliit lang, parang nanggigigil ako, gusto ko agad pulutin, itapon. Minsan nga feeling ko basurera na ako Pero ayoko talaga na gusto ko talaga malinis. Hindi naman ako perfect, no? Pero parang yun yung ko parang masakit sa mata ko yung may yung basura sa paligid. Kasi nagre-reflect, di ba sa Singapore, kaya nga gawin yun, Von? Yes, totoo. But yan din po, actually, masakit talaga po sa mata makakita ng mga plastic sa daan, everywhere. That's why pag kaya ko pang kunin, kinukuha ko at nilalagay sa hinahawakan lang and then naghahanap ng malalagyan. And then I can say here in Davao City, napakalinis po dito. Wow. Very yung ordinance when it comes of plastics, napakahigpit po. So napakagandang halimbawa din po ang Davao City when it comes of environmental care. That's the number one problem. When I talk to DENR, the Department of Environment and Natural Resources, because we have this program here, Tinig Klima, most of the problem talaga, number one, pasintabi po sa mga kumakain, basura, Von. Basura talaga. Even if you go to estero, mga kanal or rivers, basura talaga. Kaya ako, maganda yung grupo nyo, Ecotawato, you focus more on, sabi nga sa environment, na naglilinis kayo, diba? Tulong-tulong mga kabataan. Tama, Von? Yes, but that's true po. And mag-start yan sa atin, sa mga kabataan natin. Okay. So aside from that, tree planting din, diba? Maganda rin, tree planting. Okay. Madami, maganda po, pinakamaganda po talaga yung yung tree planting and clean up driving sa mga communities na napapansin na madaming kumbaga overloaded po yung mga basurahan, especially plastics. Ayun lang naman ang karami aktibidad pagka environment clean up drive, tree planting. Tapos meron kayong may ginagawa kayong mga bag. Ano yung mga bag na yan, Von? Bag, what do you mean? Pinipintahan like, nyo yung kanina, yung sabi mo tote bag, di ba?
Tote bag is Oo. provided by our organization, by our founder. So Okay. parang mayroong sponsor po na nagbigay nun, or Mm. yeah, sponsor, and then yun ginawang gilagyan lang ng design kasi plain po yun siya that time. Oh. Plain siya na bag, which is white, and then kinulayan lang po ng mga Oo. participants. Ba, magaling ano. Maganda yan, mga kabataan natin ay may grupo kayong mga ganyan para, sabi nga, protektahan na ating kapaligiran. Pero ngayon kasi mga puno din tanim, nakakalbo na rin kasi mga bundok natin, ano? Kaya ang daming landslide, di ba, Von? Sa Cotabato ba, sa Davao, okay ba? Maganda pa? Nape-preserve pa? Mga puno, Um, ganyan. hindi ko masasabi ko naman when it comes sa preservation po. Mm-mm. There are just some places po na, or specific area na masasabi mong preserve ang Ah, mga puno. But mm-mm. then in a city park na Mm-mm. talagang bihira ka Bihira na. makakakita po ng mga puno po Mm-mm. sa place na yan. Oo. Here in Davao, kahit sa city po, may makikita ka kahit pa paano ng mga puno. So Mm-mm. parang it's a good thing kahit pa paano hindi talaga niwawala yung mga trees natin Correct. kahit sa mga establishments. Mm-mm. Maganda talaga yung ano pa rin, no? Kumbaga may makita pa rin tayong luntiang kapaligiran. Von, what's the next big thing, best thing for Ecotawato? Ano nga abangan namin if ever meron? And saan kami pwedeng mag-like ng inyong Facebook page? Do you have ba, Von, para i-follow namin? Yes po, you can visit Ecotawato. Mm-mm. Ecotawato, just search Ecotawato. Mhm. And then Oh, you can yun. expect activities, a usual activity that we are doing, which is the cleanup drive, and Mm-mm. also a tree planting. We are actually posting it in our page kung ano po Mm-mm. yung mga activities na ginagawa namin. Okay. So, Ang ganda ng ano nyo ha, yung puno. Eco Tawato is the Eco Warriors, right? Yes po. Oo, yun ang maganda yan. I-like nyo po yan, no? Yung page nila yan, Facebook account nila, Eco Tawato. So, ikaw, Von, anong mapapayo mo sa ating mga kabataan with your personal advocacy as well as, of course, Eco Tawato, more on, sabi nga, environment talaga yung inyong focus na, sabi nga, social responsibility nyo, volunteerism. Anong maipapayo mo sa mga kabataan katulad mo na gustong, sabi nga, maingatan ang ating paligid, ang ating environment? Um, for the kabataan, look around and be responsible of what we are doing, especially towards environment. Kasi at the end of the day, tayo din ang kawawa, kumbaga pa affected if nagalit sa atin ang Mother Nature. So be responsible and have the discipline towards our environment. And of course, to my personal advocacy, I want you to think about business. And I hope na makita nyo ang sarili nyo in the future or right now na ang business is one of a thing, one of a step for your success. Yes. So yun po ang nakikita ko pa as of now. Oo. And then that's what I want to say or to tell to our viewers, or Viewers. especially to the youth. Nako, maraming salamat sa mga magaganda mong salita. Kailan ang laban ng Mr. Ginoo? That would be on September 10 po. This at SM Mall of Jensen, exactly 6 p.m. Ito ay Ginoong, anong lalabanan natin? Binibini at Ginoo ng General Santos City po. Wow, good luck to you ha. Aba, iba pang advocacy mo yan ha, pati paglaban sa mga Opo, mga binibining. magagamit din actually na i-spread yung advocacy ko po, especially the youth empowerment remolding business mind in Jensen po, specifically in my current event, which is sa Ginoo at Binibini ng General Santos City, to inspire the kabataan also of what I'm doing. Pa, hindi ka busy, no, Von? Hindi.
Actually Ayun, po, eto nakalowa pala. po ako sa trabaho. Parang artista ka kasi dito, I'm Von, a call center agent din po Oh, in Davao City. grabe ah. So, Kaya pa so ha. Oo. buti na lang po is yung mga boss ko po is very supportive din po sa goal ko. Go ahead. Hanggang kaya mo, go lang, di ba? Para sabi nga, sa personal advocacy mo and your happiness, of course. Share mo yung talent mo, yung advocacy mo, yung gusto mo sa buhay mo. That's good, Von. Thank you very much sa ngalan ni partner Jojo Armenta ng Kwentong Bayani ng BCYF. Thank you, Von, at makakarating kay partner Jojo ang ating pinag-usapang ito. Wala kasi siya today, no? And manonood yun, panonoorin ka niya, ha? Sa ating panayam sa'yo. Thank you, Von. Good luck and more power, Echo Tawato. Maraming salamat, Von. Maraming salamat po for inviting me. Thank you. Yan po naman si Von Gani ng Echo Tawato. Ayan, Echo Warriors pala sila, no? Mula sa bahagi ng Cotabato. But he's now in Jensan for the Tuna Festival. At marami pala siyang pinagkakaabalahan na mga aktibidad, no? Isang kabataan na sabi nga napakalawak ng gustong marating po sa buhay, lalo sa ating paligid. Mga kasama, inaanyayahan po namin kayo, paki-like po ang official Facebook page ng BCYF. And for this month po of September tayo po ay Social Responsibility Month. Yan po ay tinututukan ngayon sa buwang ito ng Setyembre. Volunteerism, of course, social responsibility, napaka-importante ho niyan. Kagaya ho ng halimbawa kanina ng Echo Tawato ni Von na ginagawa ng kanilang grupo. More on environment po talaga, no? So abangan nyo po next Saturday uli kung sino naman ang magiging panauhin namin ni partner Jojo for this month of September, the whole month of September, and in celebration also of the Social Responsibility Month, and by November, anniversary month po ng BCYF. Paki-like and share din ho ating programa sa RMN DZX L558 Manila, ang Kwentong Bayani. Paki-like and share nyo po yan. At sa ating YouTube channel, DZX L558. Maganda po ating mga kwentuhan at kwentong bayani na ibinabahagi po tuwing Sabado. Alas 10 hanggang alas 11 po yan ng umaga tuwing Sabado. Pagkatapos na ating programa, abangan po ang susunod naman na Usapang Trabaho Weekend. Ibabahagi sa atin ni Radyoman Lou Panganiban. Tutok lamang po at mamaya po alas 12 naman ang RMN Network News. Maraming salamat sa ating mga kaagapay sa digital. Ayan, kay Sir Rod, maraming salamat. And of course, sa ating mga kasama sa technical department. Muli po hanggang sa susunod na Sabado, samahan niyo po kami alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa ngalan po ng aking partner, Jojo Armenta. Partner, see you on the Saturday, next Saturday, September na. Nako, ang bilis ng panahon, partner. Maraming salamat po. Ako po si Radyoman Jenny Pahilanga. Hanggang sa susunod pong Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito pa rin po sa programang Kwentong Bayani.